sa Ronda Brigada. President Ferdinand Marcos Jr. gipangunahan ang pagpanghatag og ayuda sa Gensan. Kanhing PIDEA agent Morales gitawag nga professional liar ni Pangulong Marcos Jr. Report kalabot sa desktop plot sa mga aktibong pulis dili tinuod matud ni PBBM. Mga nanag-iya og tricycle giauhag nga mo-apply na og prangkisa. Ug pipila ka mga tricycle operators tunga ang opinyon sa paglukat og prangkisa. Soxergen, maayong hapon, adlawng Biyernes, Mayo 10, tuig 2024. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga maghatod sa inyong mga balita gikan dinhi sa Soxergen. Ug kini ang Ronda Brigada. Gipangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpanghatag og ayuda sa mga mag-uuma ug mananagat nga apektado sa El Nino sa Gensan. Gani mokabat sa 10,000 ka tawo ang mipila sa Lagaw Gymnasium aron makakuha sa maong hinabang. Ibrigada mo Richel Gubalani. Mokabat sa 10,000 ka mga residente sa Gensan ang nakadawat og pinansyal nga tabang gikan sa nagkadaiyang Government Assistance Program atol sa pagbisita sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa syudad kaganinang buntag. Kadlawon pa nagsugod sa pag-abot ang mga benepisyaryo sa Assistance to the Individual in Crisis Situation o AX aron makakuha og 10,000 pesos cash assistance matag usa lakip ang 5 ka kilong bugas. Personal nga gitunol sa Pangulong Marcos Jr. ang ayuda sa pipila ka mga benepisyaryo. Ay sabi ko, meron naman tayong pondo dito sa Office of the President. Eh gano'n sa kung saan tayo, ibig sa gamitin natin kung saan pa. Ito na, itagdag natin para sa pondo, para sa magbigay ng ayuda. Bukod sa patuloy na servisyo, patuloy at integrasyon para sa ating mga magsasaka, ang Department of Agriculture ay patuloy na pag-aabot ng mga kagamitan, ng abono, ng pataba, at mga pasilidad sa pagkakani. Gayon din ang ayuda at servisyo sa mga pamalaysahan. Sa Gensan, base sa labing ulahing dato sa City Agriculture's Office, misa ka na sa halos 9 million pesos ang damyo sa El Nino, asa na sa 127 ka mag-uuma ug 2 ka mananagat ang apektado. Gitunol usab sa Pangulo sa LGU Gensan ang cheque nga nagkantidad og 10 million pesos. Butyag ni Alfredo, usa sa mag-uuma, dako og tabang kaniya ang nadawat ni ining ayuda gikan sa gobyerno. Grabe ma'am, grabe ka pilyo, ratong lagi. Ang panggod sa tulong kay Terya na kapitalan ako, 84. Ang halin sa mong mais, 50 kapin na lang. Di plus mga gasto sa harvest. Kahibaluan nga gipailom sa state of calamity ang South Cotabato ug Sultan Kudarat, lakip ang pipila ka munisipalidad sa probinsya sa Cotabato gumikan sa epekto sa El Nino. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News. Gitawag nga professional liar ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Jonathan Morales, ang kanhing Philippine Drug Enforcement Agency agent, human giakusahan ang Pangulo sa paggamit o gidiling droga. Nagabalik si Richel Gubalani.
Gisusama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa karaoke machine o gitawag nga walay pulos ang paglambigit kaniya ni Jonathan Morales nga kanhi PDEA agent sa paggamit og illegal nga droga. Basta magulog ka ng pera, kahit anong kanta gusto mo, kakantayin niya. No, kaya wala, hindi ko lang say-say. Tignan mo na lang ang kanyang record. Dugang sa Pangulo, dunay history sa paghatag og mali nga akusasyon ang kanhi ahente sa PDEA. Tignan mo na lang kanyang may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan ba ang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot kung saan. Hindi, parang doon ang hanap buhay yata. Kaya professional liar ang tawag sa. Una nang gibutiyag ni Senador Jinggoy Estrada atol sa Senate hearing kaniadtong Mayo 7 sa Committee on Dangerous Drugs nga dunay kaso si Morales sa pipila ka korte tungod sa false testimonies. Una nang giklaro sa PDEA nga wala si Pangulong Marcos sa ilang drugs watch list. Naa sa Jensen ang Pangulo gumikan sa pagpanghatag og ayuda ngadto sa mga mananagat ug mag-uuma nga naapektuhan sa El Nino crisis. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richard Gubalani, Brigada News. Walay report nga dunay aktibong opisyal sa pulis nga nagaplanong palagputon siya sa pwesto. Mao kini ang gibutiyag sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamahayag niini atol sa pagbisita sa Jensen. Matod sa Pangulo sa pagbisita niini sa syudad, walay report kalabot sa destabilization plot batok kaniya. Ang pamahayag sa Pangulo dungan sa claim sa kaning senador nga si Antonio Trillanes IV nga dunay mga retirado ug aktibong high-ranking officials sa Philippine National Police nga nagplanong malagputan siya sa pwesto. Dugang pa sa Pangulo, wala niya nabati nga dunay politiko sulod sa police service. I don't see, wala kami report na in ranks. Yung mga retired, baka meron na mga gumagalaw na kasi sumasama sa mga distam na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan, at siyempre lalo na sa officer ko, wala naman tayo nakikita gano'n na namumulitika ang mga pulis. Giauhag ni Councilor Attorney Dominador Lagari Jr. ang mga nanag-iya og tricycle nga muapply na og prangkisa. Sigon sa konsehal nga nakaandam na ang LGU Jensen nga muhatag og prangkisa ug dili lang magduha-duha nga muadto sa Public Safety Office. Ana-ana, sa 9,000 ang ihatag nga prangkisa ug daghan pa ang bakante tungod nga kapin sa 1,000 pa lang ang naaprobahan. Nagalaom usab si Lagare nga dili na dugayon sa mga buot mokuha ug mo-apply tungod nga daghan pa kini og mga inisyatiba aron nga mahanay ang mga tricycle sa dakbayan. Pero sa pagkakaroon, 1,462 pa lang gani. So medyo layo-layo pa yun no, sa tinuod. So I think daghan pa diha na gusto mo apply no, og prangkisa og andam ta nga mohatag og prangkisa. Tunga ang opinyon sa pipila ka mga tricycle operator sa Jensen kalabot sa paglukat og prangkisa. Kinigumikan sa ginaduso nga paglakip sa e-trike sa transport modernization. Ibrigada mo Ver Diazon. Nausab karon ang panglantaw sa pipila ka tricycle operator sa Jensen. Gumikan sa panawagan sa labaw sa komitiba sa transportasyon nga mulukat nagprangkisa samtang ginaduso usab ang transport modernization sama sa e-trike. Sumala sa chairman sa usa ka grupo nga si Ronnie Labajo, dili na sila mulukat og prangkisa nga ginatanyag sa local government unit sa Jensen. Among matubag ni ana, kami sa among grupo ginasukad pa sa una pangayo ginana mo nga makakuha mi og prangkisa. Pero naamagutay gipirmahan ang ato ang presidente about sa ibidalo tong RA 11967 yata to. Paano na to makuan aning kining sige pagtaas sa gasolina. So naisipan na mo habang naa sa tricycle dili usab mi magkuha og prangkisa. Samtang ang mga miyembro sa Purok Balunto Barangay Labangal Jensen Rider wala pa usab nakalukat og prangkisa apan gusto nila nga magka-franchise aron makalikay sa dakop sa National Highway. So kining ako private pa na siya sir pero sa ako ang kabahin mas maayo
kung mag-franchise kay mauma atong paginabuhian for the sake nga murag legal bitaw atong kuha mag counterpart punta sa atong panggobyerno para legal ang atong pagbiyahe. Mas nindot man ko ng kuhan ka ng di-franchise para di ta kuhan ba di ta sitahon. Kuhan dapat magkuha franchise unya para naamoy kuhan para legal. Kahibulan nga sa kumpirmasyon sa labaw sa Komitiba sa Transportasyon sa Sangguniang Panlungsod nga si Kagawa Dominador Lagari Jr. ana na sa dulan 2,000 ang naaprobahan nga aplikasyon sa mga mokuha o prangkisa. In the heart of changing life, kini si Brigadier Jason, Brigada News. At ang isa among pagbali. 148 anti-illegal drug operatives sa Jensan gipailawom sa drug test. 16 anyos nga gilugos o gidunggab sa ika-36 kahigayon, luwas na sa kritikal nga kahimtang. O 12 oras nga limit sa pagproseso sa violation sa sikinsamang malambigit sa bangga giduso. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Mukabat sa 148 ka anti-illegal drugs operatives sa Jensan ang gipailawom sa surprise drug test. Gibutiag ni Police Lieutenant Colonel Rexor J. Canoy, ang spokesperson sa Jensan City Police Office, nga ang lakang alayon sa nagapadayon nga internal clearing sa PNP. Kiniusab ang pagpakita sa publiko sa transparency sa kapulisan sa nagapadayon nga kampanya batok ilegal nga droga ug masiguro matud pa nga walay sakop partikular na ang anti-illegal drugs operative nga gagamitan o lambigit sa ilegal nga drug trade. Dugang pa sa opisyal ang sikinsamang pulis nga dili mo pailawom sa drug testing posibleng mataktak sa serbisyo. O karong semanaha, ipagula na ang listahan sa mga wala mitugot sa surprise drug test. Well, it was directed coming from the higher headquarters to conform yung upland disiplina ng its internal. So it came from our intelligence unit kung sino yung nire-recommenda nila, and it will be validated doon sa drug test na yon. So it will be a long process pa. Kung mag-positive sila doon, they will be conduct a confirmatory test and so on and so forth, and hanggang sa makaharap sila ng administrative charge. Nagpahinumdum ug usab ang otoridad ngadto sa mga motorista nga i-comply ang ilang mga dokumento sa ilang behikulo aron malikay sa mga problema sa kalsada. Kini human nga dili moubos sa 20 ka mga violators ang ilang maisyuhan og citation ticket matag adlaw. Alang sa dugang detalye, Brigada mo Russell Jean Mantile. Lisod alang sa usa ka pamasada nga magtago-tago o galing adunay makitang dakop. Sama ni Enteng, apan no choice kini gumikan sa aduna pa kini unom ka anak nga pulos estudyante nga ginasuportahan. Aduna man sumala siya'y lisensya, rehistro, apan ang problema ni ini, wala kini prangkisa. Gustuhon man ni Enteng nga magkaprangkisa, apan kulang pasab kini sa budget. Sa kita lang ni ini matag adlaw nga 300 pesos. Kita kompleto, di lang tamo labang. Kaya ang imong pasahero, duha lang ka mo pasahero nimo, i-barter nimo, lakpan ka. Wala din kay mahimo. Unong po na ko So naning kamot po pinagistabang sa Ginoo nga mabuhi ng siyudad. Lagi sumusada, so lihay-lihay lang yun, likay lang yun. Matod sa personay sa Traffic Enforcement Unit Jensan, dili mo ubos sa 20 sulod sa usa ka adlaw ang ilang maisyuhan og citation ticket tungod na sab sa mga traffic violation. Diin sagad pa niini kulang og mga dokumento. Maintindihan nila yung ginagawa namin. Enforce natin kung ano yung batas dyan sa trapiko natin. Kaya ang dami kaming nasagasahan. Siyempre, alam natin yung ayaw naman natin na may mawala ng hanap buhay. Binabalansya natin. Kaya nga, pero dapat naman sa mga
operator at saka driver natin magiging responsible. Usa lang sumala pa kini sa concern sa maong buhatan aron mamahimong responsable ang mga motorista sa syudad gumikan sagad sumala pa sa malambigit sa bangga. Walay mga igong dokumentong maipakita. Maong gikinahanglan usab nila ang kooperasyon sa publiko. Yung responsibility na dapat i-register mo, kumpletuhin mo yung mga ilaw, brake light, headlight, signal light, pati side mirror, saka na dapat kondisyon yung makina, mga brake system niya gumagana. And then sa driver naman, kailangan talaga yung yung primary requirements. Dapat talaga is yung driver's license. Hindi kailangan yung SP. Hindi pwede yun. Yung SP kasi stepping stones lang yun. Parang student permit lang yun. Meaning to say, tuturuan ka pa para kung paano pag-drive. Gawas ni ini, puno na ang ilang impounding area o klase-klaseng bihikulo tungod sa lain-laing biolasyon. Sa naman, yung joint operations with LTO 12. Tatargetin namin yung, hindi lang yung tricycle, pati yung nagbiyahe dyan sa JAS, sa other, sa mga part ng Sarangani, and even yung sa airport natin, na daming mga kulurum dyan, even yung taxi, mga van na namamasada. So dapat kuha ng prangkisa. Sintro sa mga driver natin, sa tricycle driver natin, mag-apply na kayo sa PSO ng franchise. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Brigada News. Ana-ana sa luwas nga kahintang ang 16 anyos nga babae human gilugos o gidunggab sa ika-36 kahigayon sa mismong kabanay niini. Kani padayong singgit karon sa pamilya ang hustisya ug pagdakop sa suspetsado. Ibrigada mo MJ Fernandez. Luwas suganaan sa mayong kahintang ang 16 anyos nga dalagang gilugos o gidunggab sa ika-36 kahigayon sa mismong kabanay lang niini kriyatong Marso 12, 2024. Si alias Rica, nakauli na sa ilang panimalay, human ang pipila ka simanang pakigbatok alang siyang kinabuhi ug nabutang pa sa peligro tungod sa mga sama dinunggaban nga naangko niini. Presko pa sa panghuna-huna ni alias Rica ang nahitabo apan mapasalamaton kini tugod nakasurvive siya sa maong kahintang. Surrender na jud. Kaya bilang ko kagabi sigira ko hilak. Luya lang kayo, wala na jud ko dili ko ka istorya. Kaya gingnan man ko sa doktor nga di na ko ka istorya 8 months o 6 months. Naning kamot na lang jud. Gusto na jud ako liyo ko na nila kay sigiran sila ano sa mo nga. Ano daw lagi wawaran talagi nya. Wala po na abot pila na ka mag-isa na ka bulan. Samtang luyo pa man nga nailhan na og napasakaan og kaso ang suspect sa maong krimen, singgit gihapon sa inahan ni alias Rica ang hustisya dungan sa panawagan nga mapaspasan ang pagdakop sa mga responsable. Fighter siya kay nagod wala pa ilabot sa liog, pila daan sa likod pa lang daan. Nakapag-file may ma'am, kauban si papa na sa among papa ba. Mato lang wala na bulan naman wala man gihapon. Mga kuwang panawagan ma'am nga unta. Hustisya lang yun ma'am. Hustisya lang man yun akong kailangan nga maano siya. Naramunta ng biktima ng suspect dira. Mga kuwa lang unta madakpan siya. Kung makaano siya ma'am, kadungog siya karon. Surrender na lang siya ma'am. Kaya kasakit siyang gihimo sa bata. Dili lalim. Luyo sa naitabo, plano gihapon ni alias Rica nga ipadayon ang iyang pagtungha ug galing hingpit na kining makarecover sa sunod nga school year. Mingon man siya nga eskwela daw siya pero Human dito sa class. ma'am, sayang nang tambal niya nga wala na mo napalit ba. Kana laging maulaw na siya kay kini laging dako kay piklat sa liog niya. Na yang kaano daw maulaw daw siya kung maulaw man ka. Ang iyong pag-eskwela ma'am? Stop na kay wala na dili pa pud anon kay sitwasyon niya ma'am dili pa na may time ma'am muhilak siya. Kasamtangang gipaabot ni alias Rica ang pagpailawom kaniya sa psychological intervention pinaagi sa CSWDO aron mahatagan og pagtagad ang tanang kaagi og nasinatian niini gikan sa kamot sa suspect. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.
Giduso karon sa Kamara ang sugyot nga limitahan na lang sa 12 ka oras ang pagproseso sa bayolasyon sa mga motorista nga malambigit sa bangga. Apan approved baka kini sa atong mga motorista. Atong sayron sa report ni Russell Jean Mantile. Tunga ang nahimong opinyon sa pipila ka motorista sa sugyot balaod nun nga paglimita ngadto sa 12 ka oras na lang nga pagdetain ug pagproseso sa kapulisan sa mga motoristang malambigit sa bangga. Ang motoristang si Arsenio Soroy-Soroy dili uyo niini, ilabi na kung gikinahanglan og makuting investigasyon. Ang dami ka to, ikaman gyud bulgas man gyud na kamo kasana. Pero nga walay damage, okay lang na sa istoryahon lang na. Si Alan Bautista, nga gapamasada, uyon sa sugyot, gumikan usa sa ilang ginakonsidera tungod kung padugayon pa ang proseso ug pagdetain sa malambigit sa bangga, consuming na sa oras. Kanilang prisuhan o diyan lang ka sa police station. Para ano pa? Halimbawa sa 12 hours. Tung imo ang nakabangga sa imo is na-damage siya. Naabutan siya pila ka days sa hospital. Pila pag adlaw dito sa dili la siguro 12 hours. Sa sugyot nga giduso sa Kamara ni Iloilo City Representative Julian Baronda, kunang House Bill number 10262, Unfair Treatment of Individuals Involved in Traffic Accident Act, gusto ni ini nga limitahan na lang ang oras sa pagproseso sa naisgutan. Asan nakalatid sa sugyot nga gikinahanglan dalon sa pinakaduol nga istasyon ang mga malambigit o gikinahanglan ipailawom dayon sa makuting investigasyon. Sulod sa unom ka oras dungan sa pagkahitabo sa insidente, gikinahanglan nga maisumite na ang resulta sa investigasyon sa Chief of Police ug sa sunod nga 3 ka oras gikinahanglan nga makahimo og rekomendasyon ang Chief of Police ug kinsa man ang gitahasan sa kaso ug ugali mang mapamatud-an nga wala kini sa laod, gikinahanglan na dayong pagawason. Gani kung ang hepe pa sa Traffic Enforcement Unit Gensan nga si Police Major Oliver Pauya ang pasultion, imposible ang 12 ka oras nga limit sa proseso, ilabi na kung gikinahanglan og makuting investigasyon. Kung talaga, pag resulting to death, so 36. So pag 36 yan siya, so ma-observe talaga yan siya. Kahit ipapile natin yung kaso ngayon, so madiditin talaga yung tao. Hindi naman pwedeng ang pulis ang magsabi na ay wala siyang kasalanan. Di ba? Hindi naman, kasi court lang ang mapwedeng mag-decide. So kaya nga, magkaroon talaga yan siya ng pantalaga ng kiwos. Mamahimong dili kumpleto sumala pa kung ura-urada ang resulta sa investigasyon. Gawas ni ini, gaagad lang sab sila sa desisyon sa korte. Apan kung madala lang sa ariglohan ang duha ka partidong lambigit sa bangga, wala sumala kini problema. Siguro ilang days pa yan bago maglabas yung kwan mo. Buti sana kung nakita mo lahat ang kwan doon, pangyayari. Kasi may mga insidente kailangan natin, eyewitness, yung CCTV cameras, para i-determine natin. Kasi mahirap within 6 hours, especially pag malayo, ang kanyan magpapalua pa sa ospital. Kasi hindi naman pwedeng madaliin. Tapos magdesisyon tayo na magkamali tayo. So, in fairness naman doon sa kabila, di ba? Kung madaliin natin, how siya magiging investigation. Hinuon og galing ma-approve man ang maong sugyot. Ang Philippine National Police ang maoy mo patuman niini ug mohimo sa guidelines ug procedure. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Brigada News. Atangi sa among pagbalik. Pondo alang sa walkable project sa Oval Plaza takdang sutaon sa Senro. Problema sa supply sa tubig sa Purok 11A, Barangay Fatima Jansan, nasulbad na. O Brigada Kalingawan ni Arangkada sa Barangay Apopong Jansan. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Giangkon sa labaw sa City Environment and Natural Resources Office nga ginahulat pa nila ang liquidation sa gigahin nga budget sa Phase 2 nga walkable project sa Oval Plaza aron nga masugda na ang ikatulong hugna sa maong proyekto. Ibrigada mo, Dani Kasi. Takdang magigalayon ang buhatan sa City Environment and Natural Resources Office sa Department of Budget and Management
aron nga sutaon ang dugang nga budget sa Phase 3 sa walkable project sa Oval Plaza. Kini ang gikumpirma ni Alan Marcilla, human nga wala pa nasugdan ang ikaturong hugna sa maong proyekto. Karing sa ato ang Oval Plaza, ginahulat pa namo na makaliquidate ang ato ang contractor diha. Kay once na maliquidate na nila tong previous budget sa Phase 2, mo-coordinate mi balik sa Department of Budget and Management, isubmit namo tong mga documents na kinahanglan kay para ma-avail na to tong Phase 3 sa project. Sa bahin sa City Engineer's Office, giangkon ni Engineer Emerald Signar nga gina-liquidate pa ang pondo nga kabahin sa Local Support Fund nga nagabalor sa 28 milyones pesos. Gipaniguro sa nisgutan nga pagkahuman sa liquidation, gilayon ni ini nga ipadala sa sentro aron nga masuta ug available pa ang pondo nga alang sa Phase 3. Giangkon sa nisgutan nga wala pa nakatunga sa kinatibukan nga proyekto ang nahuman sa Phase 2. Actually, ang programa na katong niaging administration, hantod mo na sa Phase 3 yun. O Phase 4 pa man gani, depende kung tila i-release ang kwarta. Kay wala na nakatunga. So, ang kwan diha is ang coverage mo na is Tibuok Government Center. Dugang pa sa opisyal nga plano usab sa Chief Executive nga butangan og fountain ang maong proyekto apan kuhaon ng budget sa Local Development Fund. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Case sa Brigada News Jensen, Brigada News. Nasulbad na ang problema sa kawalay supply sa tubig sa Purok 11A, Barangay Fatima Jensen. Mga residente mapasalamaton tungod doon na namatod pa sila'y magamit sa bisan unsang oras nilang kinahanglanon. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo, Ver Jazon. Gibati na sa mga residente sa Purok 11A, Barangay Fatima ang kalipay human nag-agas na ang tubig sa ilang mga gripo. Kini human, nagpadangat og reklamo ang pipila ka konsumante, gumikan walay agas ang ilang gripo sa katapusan nga semana sa bulan sa Abril sa kasamtangan nga tuig. Gipakita pa sa mga residente sa Brigada News Team nga nag-aagas na ang ilang gripo. Okay naman. Mao siguro pod nga naingon ato. So wala lang mo kahibalo? Wala mi kahibalo kay mag-meeting mi ana kada isa ka tuig ra man December. Kusog jud kaayo kanang gabi. Kay minus na siguro pod mag gamit mo nang kusog ang gabi. Og adlaw naaman pero hinay-hinay ra jud. Okay. So at least di na mo mahotdag tubig ron. Dili na. Okay ra man sir. Na okay na. So katong nga mga semana. Sa tungod sa El Nino ba naghinay ba? Dili lang man kami tanan man. Okay naman sir. Wala na may reklamo. Wala na. Ang plumber sa tubigan nga mo'y unang nagpaklaro sa hinungdan nganong nawala ang ilang supply sa tubig, nagatag-usab og katikaran nga maayo na ang guba sa ilang makina sa tubigan. Mao nga doon na sulod ang ilang tangke nga maoy nagasupply sa ilang 200 ka mga konsumante. Solbad naman to. Kay giadtuan man to sa city gipangitag pisa. Wala solbad na to pero ingon wala dayon ingon nga naayo dayon. Labtan pag mga pagkaugma siguro kay naglisod po siguro pangitag pisa. Adugay ran taod. Nanghilom na sila. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Ver Jason, Brigada News. Niarangkada na ang Brigada Kalingawan atol sa week-long patronal fiesta sa Latuan Sugod, Barangay Apopong, Jensen. Mga misalmot sa mga aktibidad, nakadawat og pahalipay og cash prize gikan sa brigada. Ibrigada mo, MJ Fernandez. Kalingawan, mao kini ang dala sa Brigada Media Group sa mga residente sa Latuan Sugod, Barangay Apopong, Jensen. Kini human ni arangkada ang Brigada Kalingawan sa barangay adlong Biyernes, Mayo 10 ning kasamtangang tuig 2024 asa na atol sa kapiestahan sa maong purok. Pinagi sa padula nga tumbalata. Ipala mo ang swerte. Bring Me Challenge og paraffol. Nakahatag og kalipay sa mga residente nga nisaksi sa maong aktibidad. Pipila usab ka mga partisipante ang nakadaog og papremyong grocery items og cash prize. Duna usab nakadaog og mga brigada merchandise, ingon man Brigada DG TV box. Laningaw gyud. Sa akong anak ni akong daog sa balay na. Bugas.
katong mga sari-sari. Maayo gyud nalipay yun kaayo lako. Na may premyo ko. Daghang kay salamat sa brigada. Opo. Maraming salamat po. Ako lang po. Taga dyan lang po. Salamat kay sa brigada. Kamutan andira. Samtang ang usa ka winner sa Bring Me Challenge nga si Arnold Lopez, igahin matod pa niini ang nadaogang 1,200 pesos sa pagpalit og bugas. Pet bugas, pet pakaon sa manok. Dagan ay Pinoy manok. Dagan. Ay, dagan salamat sa brigada nga ilang programa karon. Nalipay ko nga nakadaog og mildos. Ay, sobra sa'yo pa. Nagtuyok na ko daan sa mga konstituente. Kaya mo nilang gusto ng kalingawan. Enjoy dyan sila kayo. May gani kaya naabot po ng brigada. Nagpasalamat dyan sa inyo. Gitagaan dyan ninyo pagtagad sa among mga kasilinganan. Kaya enjoy kayo sila sa inyong padula. Atangan ang mga musunod nga bagong edisyon sa Brigada Kalingawan sa inyong mga barangay aron makaangkon og papremyo hatod sa Brigada Media Group. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News. Mga kabrigada, padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donations, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated security bank account number na makita sa inyong mga TV screens. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimuta ang dinhilang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Ug sa mga gustong mahimong brigada volunteer, pwede pod kamong mudangop dinhi sa estasyon ug magpalista. Mao ka na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Biyernes. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Way sagol nga bakak, tanan alang sa kamatuoran. Ako si Brigada Hannah Perez, in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada.